talaga ang big boss doon? Hindi po, Mr. Chair. Eh, sino? Si Miss Cassandra Ong po yung pagkakaalam ko, Mr. Chair. Ano po? Ginamit lang po kasi yung pangalan ko, Mr. Chair. Ginamit Kinuhanan lang lang yung po ako pangalan ng niyo. ID. Kilala si Miss Paterna? Actually, hindi po. Pero if ever po, Ayun nagpunta lang kasi kayo ako nag-meet sa ano. ni Miss Paterna. Ito ang Istorya Pinas. Bistado na ang mga galawan sa loob ng iligal na operasyon ng Pogo sa Porac, Pampanga. Oh my God, grabe to. Parang reunited of family lang ang ganapan sa Quad Committee hearing kung saan nagsibulgara na ang mga galamay sa likod ng iligal na operasyon ng Pogo sa Porac, Pampanga. From President to Secretary at lawyer ng corporation ay naghaharap, ngunit hindi magkakakilala. Kanya-kanyang deny sa mga kasamaang gawain kahit bistado na. Noong nakaraang hearing ay todo hindi ko po alam, Your Honor, itong si Renalyn Baterna sa mga katanungan. Ngunit nang ma-cite in contempt ito at nasundan ng hearing ay todo-toro na kung sino ang tunay niyang boss. Binisto naman nitong Ronilyn Baterna si Cassandra Leong daw di umano ang gumagamit sa kanya at pinapapirma lamang siya. Sa di niya alam kung anong klaseng dokumento yon. Tinanong naman ng chairman of the committee ang president ng Lucky South 99 kung kilala niya ba itong corporate secretary na si Ronilyn Baterna. Ngunit agad naman itong tumanggi. Ang daming sangkot sa illegal na Pogo, pero hirap ang mga politiko at mga nasa posisyon na hulihin ng mga ito. Kahit nasa isang lugar na ang mga galamay sa naturang Pogo, hirap pa rin pigain sa mga kasamaang gawain dahil puro di magkakilala kahit na sa isang korporasyon lang nagtatrabaho. Kaya panoorin natin ang video. Okay. To Miss Stephanie Mascarenas, Yes, Mr. I'd Chair. like to ask, ito pong Lucky South 99 Outsourcing Incorporated ay naging Lucky South 99 Corporation. Am I right? O sila'y iba pa din? As far as I know po, same lang siya. Pero yung pong final ko, initially is outsourcing. Lucky South 99 outsourcing. At the time na nasa company po ako. So nag-iisa yan? Isang korporasyon yan? As far as I know po. Kasi if iniba po nila or nagano sila after Di, ang tanong ko, 2019. merong Lucky South 99 Outsourcing Incorporated. Yun lang po yung Merong final ko. Lucky South 99 Corporation. So, pinag-isa na yon. Kasi kasama ka as incorporator eh. Mr. Chair, nag-stay lang po kasi ako sa company until 2019. Ano yan? Ano yan? Nag-stay lang po ako sa company until 2019, December 30. Yes. Then afterwards, hindi po kasi ako aware na my name was still being used. So, kung ano po yung ginawa nila, hindi po talaga ako aware. Okay. Ano ang position mo sa korporasyon? Initially po, HR manager. Tapos, pero marami po sila pinapagawa sa akin. And hindi po ako sa Whirlwind or Lucky South. Sa Dragon Wealth System po ako na-hire. Hindi ka aware. Pero meron kang... After 2019. So, hindi totoo ito na meron kang total amount paid na 6 million. Hindi po, Mr. Hindi Chair. po totoo yun. May alam po akong amount is 9 million. Nung 6 nag-file million? po kami. Hindi totoo na ikaw ay may total amount paid capital na 6 million. Hindi totoo po. yun. Hindi po. Wala po akong 6 million. Wala kang alam tungkol doon. May alam po ako. May napag-usapan po kami nung So, hindi boss. totoo na kayo po ay nagbigay ng 6 million na paid up capital sa Lucky South. dito sa Lucky South 99. Hindi po ako yung nagbayad. Hindi ikaw ang nagbayad, pero may nagbayad para sa'yo. Yes po. Sino po yon? Si Mr. Wu po, yung boss ko. Sino po? Mr. Wu. Mr. Wu. Wu. Yes po. Anong pangalan po niya?
Initially po explain ko lang po, nung sa Pampanga, hindi ko na po talaga maalala. Ano ang kanyang posisyon sa korporasyon? Wala po siyang pangalan sa corporation, pero siya po yung boss ko. Okay. Dito rin, sa Lucky South 99 Group, meron kang total amount paid na 9 million na cash. Meron ba? Sa Wala papers din. po. Siya rin po yung ano niyan. Yung boss din po yung nagde-decide. Si Mr. Wu din. Wu po ba? Anong pangalan niya? Duan Ren Wu po, Mr. Chair. Ano ang pangalan? Duan Ren Wu. Guana rin Wu. Duan Ren Wu. Ano po siya? Siya ba Chinese? Chinese National? po. Chinese It's national either po Chinese siya? or Taiwanese po. Oh, okay. Mr. Chair, I'd like to make a motion that we invite Mr. Wu in the next hearing that we're going to have. So I move, Mr. Chair. What is the pleasure of the co-chair, Chairman Abante? What's your pleasure? My motion is to invite Mr. Wu, the one that actually paid the capital of Stephanie. Mas Macarenias, katulad po ni Miss Paterna, sinasabi niyo po dito sa committee ito na hindi niyo alam ang pinasukan niyo. Alam ko po, nag-usap Alam mo. po kami. Pero initially po, outsourcing. And ang alam ko po is table games like Baccarat. Yun Ano, po yun? yung... Ano po yun? Ang alam ko po kasi is legal talaga. Nung ako po yung nag-ano. Kasi alam Baccarat, alam ganyan, mo yung online pinasukan mo na casino. korporasyon, alam mo legal. Opo, ako po kasi nag-file ng SEC niyan. Alam mo rin po na ito'y pogo. Wala po akong idea about Pogo before. So, ibig sabihin, inaral ko alam po mo siya. legal ang korporasyon, Yes, pero alam wala ko kang legal. idea na ito ay pogo. Eventually na lang po. To be Eventually honest. nalaman mo Yes, eventually na. na lang. Well, ilang buwan mo nalaman afterward? Around 2 to 3 months po. Well, although 2019 pa po yun eh. Inyo bang kilala si Miss Paterna? Actually, hindi po. Pero if ever po, Ngayon nagpunta lang kasi kayo ako nag-meet sa ano. ni Miss Paterna. Ganito po yun. Na-meet ko siya first time sa Senate. Yes or no? Ngayon lang po ba kayo nag-meet ni Miss Paterna? No po, nung sa Senate yung first time. Okay, pero hindi mo alam na siya ay kasama sa korporasyon. Hindi po. Hindi mo alam na siya ang corporate secretary. Yun din po yung kinakagulat ko, to be honest. Oh, nakakapagtaka yung korporasyon ninyo. Opo. Oo, ang gulo eh. Ngayon naman, Miss Paterna naman, tatanungin kita, kayo na, nabanggit mo yung law office, ano, di ba? Anong law office uli yun? Yung humahawak po ba ng Lucky South, Mr. Chair? Ano po yung law office na yun? Yung law office po na nabanggit ko po kanina, sila po yung humahawak po sa akin ngayon. Pero yung attorney po na humahawak ng Lucky South is yung nabanggit ko po Hindi. before. Nasabi mo sa aming investigation last time na naging corporate secretary ka, pero pinipirmahan mo lang ang lahat ng papeles, pero hindi ikaw ang gumawa, correct? Tama po, Mr. Chair. Sino pong gumawa? Kay Attorney Medina po. Sino pong attorney yun? Anong pangalan po ng attorney gumawa? Sa pagkakaalam ko po, Mr. Chair, Jared Medina po. Attorney Jared Medina. Jared Medina. Yes Andito po. siya last time, di ba? Andito po ngayon. Andito po sa attorney Medina. Andiyan po ba siya? Attorney Medina, will you please come here? Ikaw, nag-under oath ka rin, di ba? Oo, pero nung meeting namin last time, tinanggihan mo eh, na ikaw ang gumawa ng papeles eh. Your Honor, Tinanggihan mo last time na ikaw ang gumawa ng papeles. Yes or no? if I... Papakita namin sa inyo ang ang record namin dito. Oo. Yes, Your Honor. Tinanggihan mo ba last hearing na ikaw ang gumawa ng papeles na pinirmahan ni Miss Paterna? Your Honor, to the best of my knowledge, alam ko po hindi kami. To the best Teka, of... sandali lang. Opo. Sinasabi ni Miss Paterna, ikaw eh. So, tinatanggi mo yon. Yes, Your Honor. Sa pagkarinig ko po rin sa kanya last time, sabi po niya, hindi niya alam kung sino ang gumagawa. Binanggit niya ang pangalan mo ngayon. Opo.
Okay, so therefore, tinatanggap mo ngayon na ikaw ang gumawa. Mayroon po kaming ginawa na dokumento, pero hindi po lahat. Sinong kayo? Yung pong law office po namin, sa totoo lang po, Your Honor, hindi po ako nakakaalam lahat ng mga dokumento kasi may iba kaming mga staff. Sino po ang nakakaalam lahat? Yung po mga staff namin. Pero ikaw lang ang kilala ni Miss Paterna. Yun po kasi ay law office namin. Attorney General Medina po, from Medina, Flores, and So, Ophir. ibig sabihin, nagsisinungaling si Miss Paterna ngayon nung binanggit ang pangalan mo na ikaw ang nagpapirma sa kanya. Opo. Ikaw ang nagpapirma, hindi. Hindi po. Nagsisinungaling si Miss Paterna. Yes o ikaw po. ang nagsisinungaling. Siya po. Miss Paterna, uulitin ko. Nabanggit mo ang pangalan niya. Hindi ba? Kilala mo siya. Siya lamang ang kilala mo sa law office, correct? Yes po, Mr. Chair. Ano pong ginawa ni Atty. Medina na nakilala mo siya? Yung may mga, pag po nagsasign po ako ng mga dokumento, sa law firm niya po ako nagsasign, yung sa logbook po. Kaya po kilala ko po si Atty. Medina. Yung alin po? Yung logbook, Mr. Chair, kung Siya ang nakikita mo. Siya ang humaharap sa'yo. yung tauhan niya po. Hindi siya mismo. Nakikita ko po siya, Mr. Chair. Nakikita mo siya, pero hindi siya napapirma sa'yo. Si Miss Cassandra po. Yung tao niya. Opo, Mr. Chair. Teka. Nakikita mo siya. Anong ginagawa niya? Nung nakikita mo siya. Nakaupo po, Mr. Chair. Sa Kaya nga, nakaupo. office niya. Anong ginagawa niya? Siya ba ang nagpapirma sa'yo o hindi? Minsan po, Mr. Chair, pero minsan po yung tauhan niya po. O, Atty. Medina, sinasabi po ni Miss Paterna, minsan, ikaw ang nagpapirma sa kanya. Yes, Your Honor. O, inaamin mo. Inaamin mo ngayon na may pagkakataon, ikaw ang nagpapirma sa kanya. Yes, Your Honor. If I may explain po. Kaya po pinapirma yon kasi kaya po Alam mo, under oath ka, Yes po, abogado ka. yes po. Alam mo, dapat ang ginagawa mo. Yes po. Hindi ba? Yes po. Last time, Yes po. last time, itinanggi mo na ikaw ang nagpapirma. Ngayon, inaamin mo na. Kaya nga po, if I may explain, Your Honor, kung bakit po gano'n yung sagot ko. Kasi po, ang sinasabi niya, pinapipirma ko po siya. Hindi ko po siya pinipilit pumirma. Ang term po na pumipirma sa amin, kaya sabi po niya, logbook, ang proseso po sa opisina namin ay napakahigpit. Kung meron kang dokumento at gusto mo yung manotaryo, kailangan mo ng personal presence sa harap ng abogado at sasabihin mo sa kanya na yung dokumento na yun ay dokumento mo. Yun po ang proseso ng pagpapapirma, sinasabi niya. Nakakapagtaka naman ng napakahigpit ninyo, pero kayo gumawa ng mga papeles, pinapirma niyo ang corporate secretary na hindi niya alam. Hindi niya alam. Wala siyang alam dito. Yun ang sinasabi ni Miss Paterna sa amin. Your Honor, if I may, Mr. Chair, kaya po kami ganun kahigpit, kasi nga po, yan po iniwasan namin. Kinatagalan, baka sabihin ng nagpanotaryo sa amin, na hindi naman siya dumating, hindi niya alam yung dokumentong pinirmahan niya, kaya po kami ang mahigpit bilang notaryo publiko. Kaya po ang proseso ng notary public is that there should be personal presence ng pipirma doon sa dokumento. Ilang beses ka nang nag-attend sa hearing na ito? Pangalawa lang po, Your Honor. Pangalawa, ikaw ba ay nag-absent minsan o lahat inatanan mo? Lahat po inatinan ko. First time lang po akong na-invite last time, Your Honor. Mahirap paniwalaan ang sinasabi mo ngayon sapagkat ito ay tinatanggihan ni Miss Paterna. Naunawaan niyo ba ako? Yes, Your Honor, but nagsasabi po ako ng totoo. Well, ibig sabihin yan, ito pong Lucky South 99. Kayo ang gumawa ng mga papeles niyan. Kaya yan po yung naging korporasyon. Yan po ay mariing kong tinatanggi. Kaya po ang sabi ko kanina, kami po ay isa lang sa kanilang mga lawyers. Kaya, sinabi Yes na po, or no lang po, yes or no lang. Kayo po ba ang gumawa ng papeles ng Lucky South 99 kaya ito ay naging korporasyon? hindi po, Your Honor.
I categorically deny that. Hindi po ako yun. Sino po ang gumawa? Si ano po mas nakakaalam? Si Stephanie, na nandito naman po ngayon para klaro lang po lahat. Miss Stephanie, nabanggit ang pangalan mo. Yes, Mr. Sino Chair. pong gumawa? Yung pong sa file na pinakita sa akin kanina, ako po yung nagpirma. Pero kung hinat-notarize po siya na hindi sa office ni na Attorney Medina, hindi po ako present doon. Kasi meron pong pinakita sa akin si Cathy before na file ng Lucky South 99 na hindi po ako nag-appear sa notarization niya. Alam mo And din after ba, that Miss po- Macarenas, na ang incorporators, directors, officers, beneficial owners, and authorized representatives of Whirlwind Corporation, nakasama ka din doon sa Whirlwind Corporation, a sublessor of Lucky South 99. Yung ba yung tinatanggap Yes, mo? Mr. Chair. Alam ko po yun. Kasi ako po yung nag-suggest nun eh. Well, Mr. Chair, tatapusin ko na po ang ating pagkatanong dito upang para po sa pakiusap ni Chairman Dan Fernandez. Chairman. Yes, Mr. Chair, briefly lang kasi meron pa ata magsasalita. Mag-interject lang ako. Stephanie, the same kind of issue no with Ronaldin Baterna. You were the president ng Whirlwind, correct? Yes, And Mr. Chair. during the time na ikaw yung president, was there a time that you open account sa any bank? And, Personal po. Personal and the company bank? Wala? Wala po. Ayaw po kasi ni Mr. Wu before. Kasi si Ronaldin, umamin na siya na Wala po. nung una Kahit sinabi niya po. wala din. Then suddenly, nung huli, inamin na Wala niya po. na meron. Actually, yun po yung suggestion ko before, mag-open ng company account. Pero ayaw, siguro walang tiwala sa akin si So, Mr. Wu. wala kang any bank po. that is in connection with, Wala po. with that Personal company? account po. Actually, ngayon wala po akong bank account. You can check po with video in other banks. And your contact for you being there was Cassandra? Nauna po ako sa kanya, actually. Okay. So, mas nauna ka. Then No, ini- because Cassandra, during that time, was still a 17-year-old girl. And that's the reason why she's not capable yet of being a part of the 17. company. Yes. That's the reason why hindi siya napasama doon sa company. Am I right? She's 19 years old, if I'm not mistaken, Mr. Chair. During that time? Kasi wala pa siya sa company nyo, di ba? I think she's born in 2000. That's Pero how many years ka doon 2019. sa company? Roughly 6 months lang po. 6 months ka lang? June to December of 2019. Were you paid by that Chinese guy to be a front of that company? I was promised share. That's why may iba po kung di ba siya, hindi po siya pwede. And at that time, he asked me to like build a company so that we can work together. And he Okay. promised like a certain amount of Okay, Mr. Chairman, we will be exploring na lang some questions. I think some members would like to ask more, but I would like to reserve my time. No? Next time, medyo pagod na rin ang mga chairman. At alas 7 na po ng gabi. Okay, thank you, Congressman Dan. Congressman Acop. Mr. Chair, isang tanong lang po kay Miss Macarenas. Isang tanong na lang. Congressman Abante, and then Congressman Acop. ano po ang inyong relasyon kay Mr. Wu? boss po. Wala na pong iba. French Boss friends. lang talaga. Boss lang po talaga. Ayun po ang aking tanong. Hindi kayo French friends ni... Hindi Mr. po. Thank you. Congressman Acop. Congressman Paduano. Thank you, Mr. Chairman. Anyway, I have a lot of questions for Ms. Baterna and Mascarenhas, but I will just reserve it on the next hearing, Mr. Chairman. Kasi a while ago you mentioned that you were not there during this, when that document was signed by the lawyer, Notary Public. Di ba? I remember seeing a document po that is notarized in Bamban. But you are not there personally. If it's in Bamban po, I was not there. Oh, you were not there. But it was notarized. It's Oh, notarized. di may problema yung
yung law office na yon, because supposedly yung notarization, the person that affects his or her signature must be present. Anyway, I will not discuss that. We'll discuss that on the next hearing. Madam Ronaldine, ako po yung nagtanong sa iyo nung mga nakarang hearing kung sino po yung gumawa at nagpapirma nung lease agreement. Di ba? Yes po, Mr. Chair. Pinakita ko sa iyo yung sublease agreement at sinabi mo na pirma mo ngayon. At tinanong ko rin sa iyo kung sino po ang gumawa ng mga sublease agreement na yon. At ang sinabi mo, si Attorney Medina. Tama? Nasa records of the, or minutes of the hearing yon. Yes po, Mr. Chair. Now, paano mo nasabi na si Attorney Medina ang gumawa ng mga dokumento na yon? Kaya ko po nasabi na kay Attorney Medina po yung mga dokumento nang galing kasi po, doon po ako nagbe-base kasi doon ako lagi nagpipirma po doon sa logbook po nila, Mr. Chair. Pakiulit yung huli. Kaya ko po nasabi na si Attorney Medina po yung gumagawa ng mga dokumento dahil doon po ako nagbe-base kung saan, sa law firm po kasi nila ako nagpipirma, yung sa logbook po. Kaya po nasabi ko na siya po yung may gawa, Mr. Chair. Now, before I ask you a question, Attorney Medina, okay ka na ba? Kasi I heard mataas kanina ang blood pressure mo. Yes, Your Honor. And I'd like to thank the medical staff of the House of Representatives for taking care of me. Medyo So- nahihilo pa rin ako ng konti, Your Honor. Pero, So at your own risk, you will answer the questions that I'm going to ask you. Are you okay? Kasi baka sisihin ako ng pamilya mo kung sakali matumba ka dyan. hindi naman siguro, Your Honor. I'll just say, Your Honor, kung medyo hindi na po ako eh. Yes, Okay, Your that's on record. I just want to be safe. Narinig po nyo yung sagot sa aking mga katanungan ni Madam Baterna. Is that true? Your Honor, if we are, because last hearing, Your Honor, Tinatanong ko lang po kayo, abogado po kayo. Yes, Your Honor. Yung tanong ko po is answerable by yes or no. Is Yes, that Your true? Honor. Yes? Yes, yes. So kayo po ang gumagawa. no, Your Honor, on the contract of lease. On the contract of lease. The question earlier, Your Honor, was Yung very sublease specific. contract yun. Yes, Your Honor, on the Kayo ang sublease. gumagawa. Yes, Your Honor, on the request of Whirlwind Corporation. Sino sa Whirlwind Corporation ang nagsasabi sa inyo na i-prepare nyo yung dokumento na yun? Your Honor, if you're referring to a Tinatanong ko po, sino ang gumagawa o nag-utos sa iyo na gawin mo yung mga dokumento na yon? First, Your Honor, for Whirlwind Corporation, it was Stephanie Mascareñas. Sino po sa Whirlwind? Stephanie Mascareñas, Your Honor. Who's here, Your Honor? Teka, dalawa po yung sublease agreement na yun. Yes, Your Honor. The first one, Your Honor. That's why I said first, Your Honor. The second one was requested by Catherine Cassandra L. Ong, Your Honor. So yung first, si Stephanie. Yes, Your Honor. Yung pangalawang sublease agreement, yung si Cathy Ong na. Yes, Your Honor. Catherine Cassandra L. Ong. Sila ang nag-utos po sa inyo. They requested us, Your Honor, to make the legal document for the lease. So in this case, si Stephanie mismo ang kumausap sa inyo o nag-contract na services ninyo at saka doon sa isang sublease agreement ay si Cathy Ong na. Kasi Ong, Your Honor, as representative of Whirlwind Corporation. Now, Madam Macarenas, totoo po ba yun na kayo ang kumausap sa law office nila? Initially po. Ha? Po. Utos lang din po kasi ni Mr. Wu yun. Kasi ang balak yata nilang i-purchase yung land ni Mr. Cruz. Tapos, parang mas mabilis kasi yung mag-lease muna. So, we proceeded with the lease contract na pinasuyo ko po kay Attorney Medina. So, Sa office totoo niya. lahat yun? Yes po. Pero yung ni-request po ni Miss Catherine Cassandra, no, hindi ko na po sure yun kung alam ko pa yun. Kasi siya na po yung humawak. Ronaldine, doon sa isang sublease agreement, ikaw ang pumirma.
with Kasiong, di ba? Yes po, Mr. Chair. So, sila rin ang gumawa. Pero, para bang nirepresent mo yung sarili mo na parang ikaw ang pinuno o nangunguna doon sa Lucky South 99. Tama? Yes po, Mr. Chair. Ikaw ba talaga ang big boss doon? Hindi po, Mr. Chair. Eh, sino? Si Miss Cassandra Ong po yung pagkakaalam ko, Mr. Chair. Dahil siya lang po yung nakikita ko at nakakausap ko po. Eh, bakit ka pumirma? Hindi naman pala ikaw ang boss. Per Cassandra Ong po. Ano po? Ginamit lang po kasi yung pangalan ko, Mr. Chair. Ginamit Kinuhanan lang lang yung po ako ng pangalan ninyo. ID. Bakit kaya hindi yung pangalan niya ginamit? Eh, Pilipina naman siya talaga. Hindi ko po alam, Mr. Chair. Thank you.